Hi guys, I'm back. So meron tayong i-unbox again. This is the Babin Bluetooth receiver. Yeah. Mm. By the way, nagustuhan ko kasi yung design nito kaya siya in-order ko ulit. So, plan ko siyang gamitin sa events ko. So, mag-replace ako lahat ng Bluetooth connection ko into like this. So, sa mga nag-e-events and tech, so hindi naman natin maiiwasan yung mga on the spot na, "Sir, pwede ba ako mag-connect ng phone ko? Sir, meron akong ipe-play sa phone ko, kaya bang i-connect?" So, ayan. So, para sa akin hindi pwede na isang ano lang 'no, na isang Bluetooth lang yung gagamitin mo kasi, yun nga may mga on the spot na connections na mangyayari 'no. So, ito yung naisip ko na magandang solusyon. Okay, so aesthetically wise nagustuhan ko siya. So maganda kasi yung design niya, simple lang siya sa mixing board tignan, wala masyadong wiring sa cables 'no. Yun kasi as much as possible ayoko yung maraming cables dun sa table, sa tech table. So magulo kasi siyang tignan 'no. So may mga iba kasing hindi, techie, hindi nila naiintindihan yun, isip nila ang gulo naman ng table nila sir, 'di ba? So this will make our tech table much simpler and mas malinis tingnan, mas neat. This is Bluetooth 5.3 receiver 'no. So unbox natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit sa aking mixer. Napakaganda ng tingnan, 'di ba? Without any cables na naka-plug. So ayan, i-flash ko na lang sa screen. Yan yun. Yan yung ginagamit ko 'no. Ah, ganyan yung itsura niya. So, best partner sa kanya is yung mga, portable mini power bank na capsule type 'no. So, ipa-plug tapos, aside from sa malinis siya tingnan, madali pa siyang i-set up 'pag nagse-setup ka na ng table mo. So, kunin mo lang yung device, saksak mo dito, kunin mo yung power bank, saksak mo rin diyan. So, worry free ka na. Pagka may mga kailangang connection, 'pag kailangan ng Bluetooth, so mas madali. So, yung mga, makaka-save ka ng minutes, like 5 to 10 minutes during sa setup, yung mga gano'ng bagay, it counts 'no, it matters, it really matters dun sa setup natin sa ating tech table 'no. Kasi for example, we have 3 Bluetooth connection tapos lahat yun 5 to 10 minutes mo ise-set up or iko-connect yung mga wires and everything. So, 'pag in-adapt mo yun, it will take time din talaga. So, this will make it much easier 'no, sa ating tech table. So, ayan. Ayun, sa mga kung type nyo, try nyo try it for yourself kung mas komportable kayo sa ganung setup. Pero para sa akin, yun yung gusto ko. Kanya-kanya naman tayong diskarte. Para sa akin, tips lang yan na mai-share ko para sa inyo, di ba? So, ayan siya. Ganito siya inside. Ayan. Naitago ko kasi yung yung aking mixer na maliit. Kaya hindi ko siya actually papakita sa inyo on the spot. Pero, pa-flash ko ulit sa screen. Yan. Yan, ganon. Ganon ko siya ginagamit. Napakalinis tignan. Diba? So, ganito siya. Diba? Napakaliit lang yung square. And the nice thing about this one, may kasama na siyang 3.5 adapter. Ayan. Ayan. So, connect mo lang siya dyan. Connect mo yung 3.5 to PL jack adapter mo na mono. Tapos connect mo sa line input ng mixer mo. So, nakaganyan lang siya. Diba? At the same time, makikita mo kung working siya. By the way, to turn this on, have to press and hold this single button here. So, yan yung may indicator siya, blue light. Okay? So, it's a blue light. Yan. So, maganda dito, pwede mo siyang itapat sa'yo. So, makikita mo kung anong status ng Bluetooth mo, di ba? You don't have to stand up and check yung mga ganyan. Kasi before, ang ginagamit ko is yung Bluetooth na nakapatong siya sa table, tapos may wire, papunta dun sa mixer, tapos yung indicator niya nandun, flat. So, pagka kailangan ko i-check, tatayo pa akong ganun sa table, no? So, hassle din yun, yung mga ganung bagay from the mga on-the-spot segments and for troubleshooting. So, ito, tapat mo lang sa'yo, i-turn mo lang ganyan sa'yo, saksak mo,
makikita mo na yung indicator kung naka-power on ba siya, kung connected ka or what. So, yun. Tapos ang maganda dito, wala yung ano ko yung power bank capsule ko. Pero yung power bank capsule ko, yung may mga built-in na siya na Type-C. By the way, Type-C yung port nito. Okay? So, isasaksak mo lang, like for example, this one, kung may built-in dito na Type-C port, saksak mo lang siya dyan. So, worry-free ka na hindi siya malolobat kasi madali lang siyang i-charge. Okay? So, ganun siya. Ganun siya kasimple i-set up. Diba? Ganyan. So, I suggest yung mga bibili yung power bank is yung magagaang lang, yung mga mini lang, like mga 5,000 mAh na mini capsule power bank na Type-C. Para hindi mahihirapan or hindi masyado mabigat para dun dito sa Bluetooth dongle and sa mixer. By the way, okay naman kasi nasa gitna. Balance naman yung port niya. Kung makikita nyo, ito yung port niya, tapos ito naman yung jack niya na 3.5. So, pag nilagay mo yung power bank na nakagitna, so balance yung weight niya. So, hindi may stress, hindi siya nakaganon, hindi siya nakaganon. So, hindi masisira yung mixer. Yan ang kagandahan niya. Kaya nagustuhan ko yung design na to. Okay, so na-test ko na to, nagamit ko na during event, and yung battery nito actually tumatagal ng 4 hours sa event, no? Pero ako, pagka nag 60% na or pag-start ng event, dinalagyan ko na ng power bank para sure na hindi siya malulobat. Okay, so ganun yung ginagawa ko para wala na akong kailangan i-check pa. Okay, so kaya ako siya binili. So tuwan-tuwa ako dito and very useful siya sa akin para sa event, no? Okay, so sa sound quality, okay naman. Last event ko, kasi malapit kami sa speaker, parang may napansin ako, parang hindi ko alam kung sa Spotify or dito, no? I need to double check it first na para gusto kong, kasi parang may napansin ako parang low quality yung music na, no? So hindi ko alam kung sa Spotify o dito, kasi nung chinek ko yung Spotify, in cellular streaming, pagka naka-data streaming, nakaset pala sa low. So ayun, try ko i-check, baka nga sa Spotify lang, pero kasi hindi naman siya masyadong parang disturbing yung yun nga lang medyo na malapit kasi kami sa speaker kaya narinig ko yung difference niya, no? Okay, so double check ko and then babalikan ko kayo, update ko kayo din sa video na yun. Okay, by the way, pero otherwise gusto ko yung design niya, very helpful siya sa mga tech table natin and sa mixer natin. Okay, especially yung mga mixer na walang built-in Bluetooth, yan, gawin nyo to. So napakadali lang, napakadaling setup, very convenient. Okay, ito may kasama siyang Type-C charger. Ngayon, naghanap din ako ng counterpart niya na brand na medyo same yung design, no? So ito yung nakita ko. This is from Esager, diba? Si Esager, pag umorder ka dito, madalas naka-ziplock lang yung mga item niya, no? Kaya mura din siya. Pero go-order din ako sa kanya ng cables and quality naman, no? Again, thank you for this product, no, Esager. Inside, ito yung pinaka Bluetooth dongle niya, no? Compare ko yung weight comparison. Almost same lang yung weight nila. Okay. Ang maganda din dito, meron siyang clip dito. Ayan. Pwede mo siyang i-clip sa damit. Pwede mo siyang gamitin sa mga headset. Sa sample natin. Ayan. Para yung mga headphones mo, naka-wireless na siya. Kung hindi wireless yung headphones mo. Ang kasama naman niya is same. We have a 3.5 adapter. And nasa gitna din yung port niya, which is nice, no? Para pag sinaksak mo, nakaangat siyang ganyan balance. Okay, ang ganda. Gustuhan ko rin siya. Sana maganda yung quality, maganda yung distance range. And then meron siyang kasamang yun, same. Type-C to Type-A power cable. This is Type-C. So yung yung charging port niya, maganda, nandun din sa gitna. So balance din siya. Pag nilagyan mo siya ng power bank dito, balance siya. Maganda siya kasi nga same lang din yung design dito, balance din yung mga port niya. So yung bigat niya nakaganyan lang din siya, yung power bank na nakaganyan. So ganito parang ganito ko siya ginagamit sa mixer. Flash ko ulit. Ganyan ko siya ginagamit sa mixer, no? So very convenient din siya gamitin. So wala kang cables and anything additional cables dun sa board mo or sa table mo. So
malinis siya tingnan. At the same time, mabilis siyang set up, di ba? Just put it out and then plug it on your mixer. Okay? So, meron siyang tatlong button. I think, yung sa gitna is yung multifunction and power on button niya. 1, 2, 3. Press and hold. Ayan, mag-turn on siya. At the same time, meron siyang previous and skip button dito. Ayan. So, hindi naman siya masyadong importante para sa ating mga tech table. Kasi, basically, doon pa naman mag-i-skip sa cellphone mo. Okay, hindi rin dito. So, as long as may power on button, okay na yun. Okay. So, yun siya. Ang ganda. So, ititest din natin. Same siya. 5.3 Bluetooth. 5.3 Bluetooth connection din siya. So, ititest natin siya, no? Try kong i-test yung sound quality na using a headphone. This one. Ito, pakita ko sa inyo. By the way, pakita ko sa inyo pagka nagamit kayo ng headphones na walang Bluetooth like this one. This is wired. Okay. Then, i-clip mo lang siya sa damit mo or anywhere. Kung saan mo siya gusto i-clip. Like that. And then, yeah. Makaano na siya. Okay. So, try ko i-connect dito sa backup phone ko. Ayun, connected na tayo, guys. So, try ko yung through Spotify. So far, initial testing, okay siya. Working, malinaw. So, this is just an ordinary earbuds. I forgot the brand. Hindi ko ma-differentiate yung quality niya pagka naka-high settings ako sa Spotify, ay naka-very high settings ako sa Spotify, and naka-low. Sa low talagang pangit, pero hindi ko masyadong makita yung difference. Maybe because I'm just using an ordinary earphones, no? So, try kong gumamit ng bigger headphones. Okay, so I just don't have a jack for this one, but the good thing is, because may provided naman silang 3.5 jack. Yan. So, I can easily hook it up here on the jack port like that without any cables, diba? So, tara, play siya. Wait, okay. So, let's see. So, ganyan yung itsura niya. Ayun, so far, upon testing using the bigger headphones, hindi ko ma-differentiate yung low quality sa high quality sa Spotify. Mas lalo ako nahirapan. So, anyway, okay siya. Okay yung tunog niya. Quality naman yung tunog niya para sa akin. Acceptable naman siya. These headphones are really not pro headphones though. So, siguro pag gumamit pa ako ng mas pro level headphones, it will be much much better. Mas maganda siguro yung magiging quality niya, no? So far, the initial testing has passed my expectations. Okay siya. So, mabilis yung mabilis yung response niya from the skip, the play buttons, and everything from phone to Bluetooth receiver. So, okay siya. And by the way, itong button nga pala na to, this also serves as a volume. So, volume up and down. And when you press and hold it, it will skip or previous track. Okay? So, just to take note of that. Okay, so good siya. So, additional function siya sa mga pwede mo siyang gamitin while you're jogging, exercising. So, hindi mo na kailangan ilabas yung phone mo. So, maganda siyang gamitin for that, no? Though, sa mga ganitong types of headphones nga lang, it will be like this, no? Pahaba siya. Para siyang may antenna. Like that. Pahaba. Okay. But, pwede mo siyang bilan na lang ng for example, na elbow type na 3.5 adapter. Para hindi siya nakaganyan pahaba. So, pwede siya dito sa likod pag ganun. Okay? So, hindi pangit tignan na parang may mic dito sa bibig mo, no? So, yun lang naman yung suggestion ko if you're gonna use it for in that purpose, no? But anyway, everything is good. Just one test na gusto ko siyang matry yung distance niya. So, I'll be playing this song. I'll be playing it on my phone. I'm gonna leave it here playing like this. Okay, so you can see that it's playing.
and then I'm gonna go outside and check the distance. So this closed area, may door, may mga concrete walls. So tingnan natin kung ano yung distance range niya and yung parang stability ng connection niya. Okay? So let's try. I'm playing now, no? Ayun, alright. So na-amaze naman ako sa quality, sa distance niya, no? So far, it's good, no? Knowing that we are in a closed area, may door, may concrete walls, so lumabas ako. But I left the door open, as you can see. I don't know, did I left it open? I'm not sure. I think hindi, kinlose ko pala yung door, no? So yun, it's a closed room. Then lumabas ako. Then, I think umabot ako mga 10 to 15 meters then. So yun na nga. So okay siya. Okay yung distance niya. So far, para sa closed room with concrete walls and doors, umabot siya ng 10 to 15 meters. So, goods for me. Yan. So, I think magagamit din natin sa event. I can't wait to use this on the event. We have an event this coming Saturday, so we're gonna use it and I'll take a picture on it. When we're on an event, we are all busy, so but I will try my best to gather some data and videos and pictures for you guys. Just follow for more, so para makita nyo yung mga next videos for regarding this Bluetooth dongle, no? 5.3. Again, goods, thank you, Sager Bluetooth 5.3 portable dongle. So, yan siya. So, best use for headphones when you're exercising, yan, sa mga mixers and amplifiers without Bluetooth, car stereo without Bluetooth, so magagamit siya. Ganyan pala siya. Okay? Now, we're done with testing this one. I think it's off. Pressing and hold the a middle button, magbiblink siya ng red na mabilis, and then I think it means it's already off. So good thing indicator, malalaman mo kung nag-turn off siya o hindi. Okay, and now we are gonna test the first one, the bobbin one. So we are gonna test this one, no? Test natin yung quality and yung range niya. Okay, and then I'm gonna say the comparison, my verdict and quality comparison, distance comparison between the two, because these are same Bluetooth dongle that has a 5.3 connectivity. Okay, hi guys. So this is a verdict on this bobbin 5.3 Bluetooth, no? So hindi siya nagustuhan pala. So ang pagtunog niya, sabog siya, low quality siya, even though naka very high quality na ako sa Spotify, and basag yung tunog niya, masakit sa tenga. So, hindi ko alam kung ito lang bang dumating sa akin or defective or ganun talaga. Normal lang sa kanya na ganun yung tunog niya, hindi siya quality, no? So, wala siyang bass. Wala siyang bass pagka na din sa music niya. Compared sa ibang mga 5.3. So, masakit sa tenga, so hindi siya applicable, usable, no? So, I don't recommend you to buy this one because actually hindi siya maganda. Medyo mas mahal pa siya compared to other competitors, other brand. Tapos hindi siya ganun ka-quality yung sound. Sayang, no? Kasi gustuhan ko yung design niya and everything. Pero syempre, importante yung sound quality, okay? So, doon pa rin tayo mag-relate sa sound quality. And kung di maganda yung sound quality, mahihirapan tayo dyan. So ayun, sana inayos na nila yung sound quality kasi maganda yung design, no? Okay naman sana. Yun nga lang, kahit anong gawin ko, sabog talaga yung tunog niya. Sabog. So hindi siya maganda. Okay. Hindi siya magandang gamitin. Okay. Lalo especially pag gagamitin mo to sa mga ordinary headphones na walang EQ, equalizer, hindi mo mahahabol yung quality na gusto mo, no? So mahirap, hindi siya advisable, very unusable siya sa pro setup. Huwag na siyang bilhin. So ayun, pangit. Pero ito, marirecommend ko to, mas maganda yung sound quality niya compared dito. It's the same 5.3 Bluetooth connection, no? So same, pero this has low quality and this has better quality. This is much expensive, this is much cheaper. So alam niyo na kung ano yung bibili nyo, guys. So I hope nakatulong tong video na to for your pro setups to help you decide then what to buy. Tsaka para hindi masayang yung pera nyo, no? So pa-like and subscribe ako, guys, kung gusto niyo mga ganitong video, kung nakatulong ako sa inyo.
Please like and subscribe, it's a big help. And then comment kayo kung ano yung mga suggestion nyo, mga ideas nyo, no? By the way, baka meron kayong ibang alam na ganitong type of mga Bluetooth dongle na pwede natin gamitin sa ating mixer or our pro setup sa ating tech table, no? Without any wires, kasi yun yung ini-aim natin nahanap natin yung clean looking, neat looking tech table. Sabi nga nila, the simpler the better. Okay, so let's make it simple on our pro setups, no? But even though simple yung setup, syempre hanapin natin yung quality. Okay, simple but quality. So this is not it. I recommend you to buy this one, the Isager 5.3. This is just around 200 to 300 pesos, guys, and it will not fail you, okay, on the sound quality. So I recommend this one. So kung meron kayong mga other gadgets na ginagamit, budget wise or expensive wise, just comment down below, no? So tatry natin yan, and i-compare natin dito sa Isager kung may tatalo dito sa Isager. By the way, ang hinahanap natin yung portable like this, may 3.5 adapter like that, and nandyan din yung Type-C port aligned with the 3.5 para pag nilagyan natin ng power bank capsule is balance siya yung bigat niya. Okay, hindi tayo masisiraan ng mixer. Yun yung hinahanap natin. So by the way guys, ito ulit yun. So thank you for watching. I hope na gustuhan nyo itong video na to. Again, this is the review for the Bluetooth dongle 5.3 adapters, no? It's a portable Bluetooth 5.3 dongle. So ayun, please like and subscribe guys. Thank you for watching. See you on my next video.